Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na, ha? Itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ang weird lang, no? Weird ng combination. Nga pala, general prediction muna tayo. Pero kung trip nyo ng collective reading, i-adjust nyo na lang ang video hanggang sa makita nyo itong tarot cards. Okay. So, pag nakita nyo na itong card na to, ready, nasa collective reading na kayo. So, sa ngayon, general prediction muna. Ito nga, weird nung combination, beauty enemy. Ano yun? Ito ang core. Tree. Kaya yung beauty enemy. O, diba? Ang weird nung combination. Anchor. Tree. Well, maraming pwedeng case kasi pwede na itong enviousness or jealousy dahil sa beauty. Regardless kung anong klaseng beauty ba to, physical or emotional or baka brain, beauty ng brain, kung paano mag-isip. Pero in short, ano to, enviousness or jealousy. Okay? Beware sa topic na yan. Sa workplace to maraming pwedeng panggalingan ito. So, case-to-case basis. Remember, general reading to. Maraming pwedeng ang panggalingan ng enviousness or jealousy. Saan yun pwede manggaling? Una, sa workplace. Pangalawa, sa mga ka-close nyo. So, pag sinabi mong ka-close, di relatives. Anyone na malapit sa inyo, friends. So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, beware. Sa topic na yan. Kasi nga, may awareness tayo, may enemy, Ngayon, kung nangyayari na yan, may awareness na yung iba sa inyo, makikita ko dito na mananatili kayong strong. Hindi kayo magpapa-apekto sa mga haters ninyo. At ang gagawin nyo dito ay mas ide-develop nyo yung sarili nyo para mas mahigitan nyo sila at lalo kayong kainggitan. Ganda ting. Kumbaga, imbis na ilugmok nyo yung sarili nyo, mas i-improve nyo yung sarili nyo para mas mainis sila. Ganda ting. Okay. Kumbaga, hindi nyo namang fault, di ba? Wala tayong magagawa kung ano. May mga tao talagang insecure. Kumbaga, hindi naman natin kasalanan na may ganito tayo. Parang ang dating kasi gusto nila na maging tayo, mag-switch, ganyan. Although, yung iba naman, hindi naman necessarily kailangan maging mayaman para kainggitan, pero ewan ko, for some reason, yung mga taong ganun, gusto nila yung mga bagay na wala sila or kabaliktaran nila.
But anyways, ang dating nga dito, imbis na mainis kayo, ay mas i-develop nyo yung sarili nyo. Hindi naman necessarily para mas mainis yung mga hater, kundi para sa sarili na rin, sarili improvement. O, ganda thing. So, ngayon, the more na nagbo-bloom yung Aquarius dito, the more na kinakainisan siya dito sa eksena. So, yun na nga lang. Huwag na lang pansinin or lumayo. Kasi, syempre, huwag nating stressin ang sarili. So, pag ganong may bad vibes, layo-layo na lang, no? Aquarius tayo, pero may Pisces. Ito table, oh. May table dito. Table. Ayusin ko lang sandali. O, ayan. So, may house, table, Pisces, bear. So, sabi ko nga Pisces, Aquarius yung reading natin. So, ang tatamaan ng reading na to ay Aquarius. Kumbaga, Aquarius, may Aquarius at Pisces sa Big 3. Ano yung Big 3? Sun, Moon, at Rising Sign. So, kung may ganun nga, Aquarius, Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, ay di malaki ang chance na siyang tatamaan ng reading na to. Ngayon, kung purong Aquarius lang, wala siyang Pisces sa Sun, Moon, Rising Sign, edi person niya itong Pisces, person niya, kakilala, o pwedeng cross-watcher kasi minsan may nanonood ding cross-watcher. Pisces, anong meron? Table, house, bear, parang ano to work from home. Comfortable naman. Magiging comfortable kasi nga sa bahay lang nagwo-work. Ngayon, kung gano'n na talaga ang setup, matagal nang gano'n, baka tumaba siya. Bakit? May table dito, kain siya ng kain. Sobrang relax niya, ayun. Wala na siyang ginawa kundi kumain, so malaki ang chance na tumaba. Yun ang downside kung work from home. Pero kung hindi naman work from home, nasa office, so for some reason may iba sa inyo na magwo-work from home, wala na may invento na ano rito, combination. Table, Pisces, bear, pwede rin tong mapag-usapan ng topic ng pera habang nasa bahay. Ano pa? Topic ang pera or career. Topic, ano ba sabi ko? Money, career, health. Ayan. Yun yung pwedeng mapagkwentuhan habang relax dito sa bahay. Yung iba sa inyo. Bayin na nga natin yung spread. Wala na ako maisip. Oh, naku, ito pa tumalon. Miss Fortune. Tingnan natin yung susunod May iba pa yan. O, at least negotiation to.
Dito. Clover. Maganda-ganda rin naman yan. Shit. Ganda rin naman to, change. Ayusin ko lang. Game. Hindi na mapantay. Yaman na. Clover, misfortune, negotiation, ship. Ayan ang meron. So, for some reason, may misfortune dito. Whether dumating na tong misfortune or darating pa lang. Pero, more like mapag-uusapan. May negotiation eh. Mapag-uusapan or matutopic ang pag-areglo. Ano kaya yun? Pwedeng ano to? Kinalaman sa accident. Baka nagasgasan yung kotse. Nabangga yung kotse. Pero hindi naman necessarily delikado siya. Kumbaga, mabilis lang din siya maaayos. Hindi naman siya super big deal. Or na traffic. Unfortunately, na traffic. So again, hindi naman sobrang tagal, mga 3 hours. Tagal na rin yun, no? Kaysa ano? 6 hours. Pataas 7 hours. Yun nga, na traffic kasi may nagbanggaan siguro or ewan ko ano nangyari. Pero ayun, na traffic yung iba sa inyo. Yun yung misfortune, na late tuloy sa pupuntahan. Ngayon, na late ang bayad sa utang. Ngayon, dun papasok yung negotiation na baka pwede naman sa ibang araw bayaran, ganun daw. Kasi, gipit nga raw, ganun. Ano pa? Pwede rin tong business na parang may nakita ngayon or nitong mga nakarang araw. So, saan natin ng pagbabago in a good way dahil nandito yung Clover. Okay, siya yung card ng luck. Excitement. Joy. Ang kalagay pala dito, good luck. Joy, prosperity. Surprise. Or whether dumating na to or darating pa lang misfortune. Kakaroon ng blessing. So, ibig sabihin, mapapalitan yung sama ng loob or kalungkutan. Mapapalitan ng saya. Doon papasok yung change. So, siguro nanakaw yung gamit. Sabihin natin, maareglo pa na mabalik. Or palitan niya ng bago nung nagnakaw. Or nasira yung gamit niyo for some reason. Papalitan. May someone na magmamagandang loob para palitan. Bilhan kayo ng bago. Or magkakapera kayo. Kasi may Clover dito. So, unexpected money. Pambili nung nawala. Or ewan ko. So, for some reason, magiging masaya kayo dito. Siguro nga, dahil kakaroon kayo ng something na hindi nyo inasahan. Like, na-surprise kayo or may opportunity na paparating. Okay? Na magpapabago ng sitwasyon nyo. Lalo't ayun nga, may misfortune. So, sana lang natin ang blessing in disguise. Okay? In short. So, after nyo malugmok, umiyak, maging sad, ayun, papalitan ng saya. Baka yung universe ang makikipag-negotiate sa inyo. Para
Sumayasaya naman kayo. Ngayon, water plan. Plano. Knight o rider. Cross. So, meron tayong water plan, knight, rider, cross. Plano. Ano plano nyo to? Bigla, ano kasi to eh? Planong biglaan nga. Hindi inasahan. Baka bigla kayong umalis. Gumala. Sa period na to. Cross. Or pwede rin ano to. Consequence. Parang ang dating, let's say may nagawa kayong mali or baka kayo yung magpapataw ng parang mala punishment kasi dating sa akin na parang in order para magkaroon ng peace may kailangan gawin itong taong to, okay, itong may kasalanan na para bang walang magawa yung may kasalanan kundi tanggapin yung punishment kasi kasalanan naman niya. So again, whether kayo to na makaka-receive ng punishment or kayo yung magbibigay ng punishment, sa period na to. Or paano ba? May ano siya eh, parang bribery or may ibang term eh. Let's say dahil nga may kasalanan siya, all of a sudden bigla na lang nagplano tong taong to na gawin yung wish nung nakaaway niya. So dun papasok yung plan. Ngayon, ibang case. Ano yung plan? All about reconnection. Hindi pa ready eh. Kumbaga, kailangan planuhin. Siguro dahil alam niya sa sarili niya na baka mag-fail or ma-reject. So, whether kayo mismo to or someone na malapit sa inyo, parang nagbabalak magbalik sa buhay nyo or mag-communicate. Na parang yung water dito ay bumabase yung tao sa mood nung nakaaway niya. Titingnan niya muna kung anong mood. So, pag nakita niya mukhang good mood, di sa kanya palang kakausapin.
kaya may water na parang nag-go with the flow. Anyways, dito na tayo sa collective reading na sinasabi ko kanina. Tingnan natin kung mag-resonate ba sa inyo to. So, kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Person nyo, kakilala o idol. So, malalaman nyo naman base sa lalabas na description. Ito, naging 4. Yan, hindi na kasya. Kasi tatlo lang tayo. May dito may ganito pa tayo. Paano kakasya to? Dito na nga lang. Or dito. Ayan. Teka. Dito na lang. So, meron tayong stork, bird, fox, king of wands. Oh, double king pala to, pag ganyan double king, dala natin ang isa pa. Double king, kinlarify ng 2 of cups. Kaya hindi na yata kita, kasi maglalagay pa ako dito ng ibang cards. So, again, double king, kinlarify ng 2 of cups. Yung, 7 of swords, dikit siya sa knight of pentacles. So, sinabidan natin lalaki. May king kasi dito. Andito pa knight. Bidan natin ay lalaking tao or babae kung extrovert siya. Anong meron? Dagdagan ko nga to. Parang nakulangan ako ng information. Sa work to bird. May gossiping na nangyayari sa workplace. So, kayo ba to? May work ba kayo ngayon? Ngayon, kung walang work, pwede, baka anak nyo to, asawa, or anyone na malapit sa inyo, kakilala, na may work. So, whether alam nyo to o hindi, may malaki ang chance ng gossiping So, anong pinag-uusapan itong mga to? Ang dating maraming chismis. Una, may kinalaman sa gender. Yun na to topic nila, gender. Nahihiwagaan sa gender. Or masyadong restless.
na parang natotoxic sila. Natotoxican sila dito sa lalaking to. Restless, moody, hyperactive, saka yung performance sa work, yung knowledge niya, wisdom. So again, maraming rumors na pinag-uusapan dito. Ngayon, dito na tayo sa tarot. Anong meron? So again, double king, no? Can clarify ng 2 of cups, tapos 8 of swords. Can clarify ng knight of pentacles. Well, ang dating sa akin, i-confront niya itong mga to. I-confront niya, itatama niya yung chismis na nakakarating sa kanya. Natama nung lalaki. Kasi ayaw niya ng gulo. Kumbaga, gusto niya ng peace. So, paano mangyayari yun? Kakausapin niya nga. Kakausapin niya tong mga to. So, at first nga, hindi niya alam kung paano niya kakausapin eh. Hiya rin siya. Kaya lang kasi, priority ang work. Ayaw niyang mag-work na may bad vibes. So, priority niya yung connection. Then the thing. Ngayon, kung ayaw nilang maniwala sa sasabihin niya or sa sinabi na niya, ang gagawin na lang niya ay magpo-focus na lang siya sa work. Hindi niya na lang iisipin yung mga narinig niya or nakarating sa kanyang balita. Hindi naman necessarily hindi niya papansinin, pero for the sake lang ng peace or ng work, kasi syempre mahirap mag-resign ngayon, makikisama siya. Kung kakausapin siya, edi kakausapin niya rin. Kung hindi, edi hindi. Ganun. Ayun. Natin anong eksena pa dito. Brain mo, double. Grabe, triple 10. Ngayon lang nangyari yan. Or siguro nangyari na before. Hindi ko lang maalala. Pero ngayon lang ako ulit nakakita ng double. Ay, triple pala to. Triple 10. O, triple numbers. Well, pag ganyan, malaki ang chance ng ending. Lalo't sabihin nating natutoksikan na kayo sa kaka-workmate nyo, malaki ang chance na mag-resign ang iba sa inyo.
Pero, depende eh. Depende sa magiging sitwasyon. Kung sobrang katoksikan na ba? Kasi kung sobrang toxic na, magre-resign na kayo kaagad. Ngayon, kung matimpiin yung iba sa inyo, magre-resign pa rin, pero months from now, dun pa rin ang diretso sa resignation. OMG. Parang kasi, hanapin nyo yung passion nyo. Passion, calling. Pero malaki ang chance na after mag-resign, may kapalit din agad na work. Hindi matitinggan ng mahabang panahon. So, yun. Yun yung dating dito. Mukhang future outcome na rin yun O, tingnan pa natin ano pang ibang detalye. Mukhang future outcome na siya kasi Kaya hindi ko alam kung dadagdagan ko pa ba. Ay, kung ano na lang mabuo ko. May ano tayo. Maraming court card. 3 of Wands, Queen of Cups, Knight of Cups. Well, maraming pwedeng case. Kung single yung lalaki, dun sa bagong work niya, dun niya mamimit yung mapapangasawa niya or new girlfriend or new partner. Basta may naghihintay na new love interest dun sa bagong work niya. Kumbaga dun na siya magkaka-love life kung single. Ngayon, kung may na-relationship na tong lalaking to, may 3 kasi doon, yun nga baka sabak siya sa third party doon. Baka may magka-crush sa kanya or siya yung magka-crush na parang nag-explore siya dito sa 3 of Wands. Explore. Kumbaga hindi naman niya talaga binalak kusa na lang dumating. So beware na lang. Pwede pa rin naman itong ma-reverse. Kaya lang mahirap kasi kontrolin ng feelings. Adi gawan nyo na lang ng magic. So, gumamit na lang kayo ng mga crystals, candle, or kung ano mga witchcraft yan, para mapanatili ang loyalty. Doon lang naman may problema sa in a relationship diba? Swerte pa nga yung single pero kung in a relationship medyo alanganin tayo. Pero again, mare-reverse pa naman yung reading kung gagamitan ng mga kung ano-anong witchcraft like candle lighting, paggamit ng crystals, gemstones. Hanapin nyo na lang sa internet kung ano yung tingin nyo feel nyo gamitin.
So, yun yung naisip kong pang-reverse ng pangit na sitwasyon. So, again, dun lang naman pangit sa in a relationship na lalaki. Pero kung single siya, mas okay, di ba? Kaka-love life siya. So, ganon. The team. So, ang dating, teka, kung in a relationship yung lalaki, may problema na nga siya sa current work. Paglipat niya sa bago, may problema na naman, no? Pero again, mare-reverse naman di ba? Gamit nga yung mga witchcraft na sinabi ko. Kasi ang dating dito sa bagong work, dun siya mas magiging masaya. Siguro dahil sa salary, or dahil yun yung bet niyang trabaho, or passionate siya dun sa work na yon. Ang problema nga relationship issues tayo. Unlike dun sa current job, ang problema doon, gossip, di ba? Yung mga ka-workmate, di niya kasundo. Kaya siya lilipat. Paglipat naman niya, may problema ulit. Oh my God. Pwede ma-issue na naman siya, no? So, nasa kanya naman yun actually. Di ba? Paano siya iiwas sa gulo? Pero again, tingin ko mas better yung magiging kapalaran niya sa bagong work. Kasi sa current, iwasan na lang niya yung magiging crush niya or magkaka-crush sa kanya. Huwag niya nang kausapin. Layuan na niya para hindi ma-develop ang feelings. Ito yung possible partner. Possible partner kung in a relationship. Possible partner ng Aquarius sa reading na to kung in a relationship nga. Water sign. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra. Ito. Mars, Aries, Scorpio. Ngayon, sabihin natin hindi para sa inyo yung reading. Di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Capricorn, Pisces, Leo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.